Guys, nandito tayo ngayon sa Exchange Alley Coffee House kung saan ating imi-meet ang isa sa mga icons ng pelikulang Pilipino na si Miss Marita Zobel. Kaya, let's go! Hello! Wow! Ready na pala ang welcoming committee. Well, tita, nice to see you. O, pakilala mo naman ako sa iyong family. Si Julio. Ano ginagawa ni Julio rito? Ha? Binan ko. Akala ko nanay mo. Okay. The owner of this coffee shop. May pamangkin. Oy, hello. Anak ko rin. My son, Steph. Hi. Ikaw nagmamanage nito? Yes, me and my parents, my dad. Okay. Yeah. Ito? May apo. Oh. Anak ni Julio. At Yes. Maricel, my daughter. Oy, hello. Nice to meet you. Hindi alam siguro ng mga viewers natin na son-in-law mo si Julio Diaz. Oh, yeah. Oo. Thank you. Oo. Anong masasabi mo sa iyong son-in-law? Anong klaseng son-in-law ba ito? Guwapo. Wow. Mabait pa. Mabait siya. Mabait. Simpleng tao yan. Simpleng tao. O ikaw naman, ano masasabi mo sa iyong mother-in-law? Meron akong mother-in-law na hanggang ngayon maganda pa rin. Oo nga. Mama. Oh, hindi nga kayo tumatanda, tita. Yeah. Oh, iba ang dating no? Very youthful. So, tell us about the coffee shop. Ano meron dito? Yeah. So this is a Exchange Alley Coffee House located in Molito, Alabang. We specialize in serving specialty coffee and also a lot of breakfast and brunch plates. Yeah, we also have our own roastery upstairs. We do our Gusto ko coffee makita in-house. yan. Yeah. So, dito kayo nag-roast ng coffee? Yes, in-house po. Wow! Tingnan natin yan. At titikman natin syempre yung food at yung drinks nila dito. Yeah. Alright. Okay, Steph, what can we eat here and drink here? Well, we serve everything from cappuccinos, long black. Our best sellers usually is the iced latte and also the cappuccino. Yeah, so this is where we do our operations. The baristas work here, and then the kitchen is in the back. Oo. Ano pinaka-specialty nyo aside from coffee? Our best seller is the Each Breakfast. Basically, it's like a full English breakfast. So it has eggs, sausage, bacon, bread, and we also have the breakfast pasta, which is just the breakfast plate but in pasta form po. Wow. Yeah. Interesting, ha? What can you say about your lola na, no? She's still pretty, still now. She's still very beautiful till now. Very, very good in acting. Lagi ba rito si lola? Not so much. Not so much. Yeah. Pero mahilig din sa mga coffee. Yes. Sige, take us there dun sa roasting area. So this is our office, and this is where we roast the beans. So please let me show you the roaster. Sige. So here is our 2 kilogram North Coffee roaster. We usually roast twice a week. And it's plugged here into our computer. This software is called Artisan, which is our roasting software. So we can keep track also of the changes in temperature and also our roasts. Oo. Yeah. So you're assured na yung mga coffee na iniinom mo rito sa inyo, Quality. oo, We take pride in freshly quality. roasted, no? Yes, and it's quality. It's very important here in each. Oo. So, yeah. Anong important sa inyo to maintain yung quality ng beans? Usually this software po. Itong software, Yes. okay? Pati yung amount of heat, yung temperature, kailangan precise. Yes, everything from the temperature, the smell, and also if there are changes, we can see this part. It's in the graph po. Oo. So one small thing, we might have to redo it already. Ay, gano'n? Because we want it perfect every time. Oo. Ayan guys, oh. So, pag pumunta kayo rito, talagang dito nila ginagawa. Dito nila niro-roast yung mga beans ng coffee. Napakaswerte natin. Nakasama natin, Miss Marita Zobel. Hello po. Good to see you. So good to meet you po for the first time. Yeah. Na-starstruck ako kasi pinapanood ko lang ho kayo nung sa mga black and white movies doon eh. Oh, grabe. Bakit ho kayo tinawag na good girl of Philippine kasi, cinema? yung LBN Pictures noon,
yung parang pinaka first title role ng James Dean of the Philippines, si Lou Salvador Jr. Yes. Oo. So they made a nationwide search for good girl for bad boy. Bad Boy. Pelikula. Siya ang unang bad boy. That's the title of the movie. Yeah. So hindi pala si Robin Padilla ang una. Oo. Si Lou Salvador Jr. Yeah. James Dean of the Yeah, Philippines. kamukha niya kasi talaga. O, nakita ko nga yung mga litrato, no? Talagang James Dean. Tapos naghahanap sila ng leading lady. Paano ho kayo in-audition doon? Actually, parang yung neighbors ko yata nagpadala ng picture. Tapos nakatanggap lang ako ng ano noon, wala pa yung mga communication na ginagawa natin ngayon. Nakatanggap ako ng telegram from LVN Pictures. So sabi ko, yeah, why not? Halika. Kasi gusto ko, kasi ang idol ko noon si Gloria Romero. Lahat ng pelikula niya, pinapanood ko talaga. Oo. Pati hairdo niya, damit niya, ini-sketch ko, pinapatahi ko sa auntie ko. Grabe. Oo, talaga. Tawan-tawa nga si Gloria na sinabi ko sa kanya. So, ayun. Gano'ng karami ang audition? Mga 300 plus. 300 kami, marami kami. Tapos, sabing ganon, so, kinunan kami, pangalan mo, ilang taong ka, ganyan. Tapos sabi, tawagan na lang namin kayo. Pero pagdating ko sa gate ng LBN, pinabalik ako. Sabi ng guard, pinapabalik ko kayo. Yung pala, they already chose. Oh my gosh, ang bilis. Oo. Yung mismo araw na yun. Pinag-acting ba kayo noon? Ano lang, hello, I'm ganito. Parang interview. Gano'n. Si Luz Senior, Oo. ang direktor. At sila ni Leroy ang nandun. So sabi niya, sigurado ka bang hindi kita anak? Bakit? Kasi maraming anak si Luz Salvador Senior. Kamukha mo talaga si Chona Sandoval, yung daughter din niya na artista rin. Sabi niya, kamukha mo. Sinong nanay mo? So sabi ko, hindi, kilala kong father ko. Talagang blanche ako. Are you sure? Baka Salvador ka. Tuwan-tawa ako. Sabi ng mama ko, talaga. So, Kailan nyo na-meet si Junior? a few days after kasi, So anong first impression nyo sa kanya nung nakita nyo? kamukha talaga ni James Dean. Favorite ko si James Oh, Dean. sikat na sikat yun noon eh, no? James Dean, guys, ito yung artista na 3 movies na nga nagawa sa lifetime niya, namatay agad. Yeah, oo. Diba? Icon yan. The legend, James Dean. Ilang mga movies na nagawa niyo ni Lou? Ni Lou, marami din. And then eventually, ang naging leading man ko rin si Bernard Boning. Tapos finally, marami na rin ako ginawa with Robert Campos. Okay. Yung Sige, aking- pag-usapan natin yan, tita. Kasi ngayong mga panahon, parang ang style ng mga networks, love team. Yeah. Kumbaga, pinagla-love team muna hanggang sa, di ba, mag-mature sila. Pero minsan nahihirapan yung mga artistang makipaghiwalay doon sa kanyang ka-love team. Noong mga panahon niyo ho ba, ganun na rin yun? Pinapackage na rin kayo sa love team? talaga. Oo. Love team. Kami ang magka-love team talaga ni Oo. Lou Jr. Oo. Paano po kayo naghiwalay? Sa Basta love team. isang araw kasi si Doña Sisang mahilig sa kanta. Nag-guest ako sa TV show. Oo. Panood niya Oo. yung noontime show na kumanta ako. Sabi niya, bakit hindi mo sinabi kumakanta ka pala? So from then on, nilagay na ako sa musical. So ang nanalo nun sa Tawag ng Tanghalan si Jumides Maturan. So Oo. I did also movies with him na puro musical, nagkakantahan kami. Tapos si Lou, ano nangyari sa kanya? Nag-ano din naman siya. Nagkaroon din siya ng ibang leading ladies. Ano, paano So, tinanggap ng fans niyo yung separation ng love team? Oo, kasi sikat na sikat mo ng Tawag ng Tanghalan. Oo. So, kasi kumakanta ako. So, yun, naging ano din ako, parang singing sweetheart of the Philippine movies. So, hindi masyado nagtampo yung fans? Parang hindi nagalit Hindi na naman. naghiwalay kay ni Lou? Hindi naman, kasi parang na-launch ako as a singing actress. Nung araw kasi, konti lang kami kumakanta. Yeah. Hindi ka mukha ngayon, gagaling ng mga bata kumanta. Oo, lahat sila. Oo. I've always wondered nga kung ano nangyari kay Lou Salvador. Nawala siya, no? Oo.
may mga ginawa din siyang pelikula na yung Lilet. I think na-nominate yata siya doon. Magaling na artista Oo. Salvador Oo. So after that, I think he was based in Las Vegas. Oo. Nag-asawa na rin siya, yung kapatid ni Rani Poe. Pero naghiwalay yata sila. And then he stayed in Las Vegas till he passed away there. Nakakapag-usap pa kayo ron ng mga panahon na yun? Ang communication ko lang with him is through his sister, naging very, very close friend ko, si Chona Sandoval. Siya naman ang Pierre Angeli of the Philippines. Oo. Kalabtin dapat yan. Ganun nung araw yung kamukha mo of the Philippines, like Amalia, siya, Lisa. Liz Taylor, Barbara Perez, Audrey Hepburn. Yes. Yun ang uso Ganun noon. ang uso noon. Kayo, sinong inaano sa inyo? Parang kino-compare. Actually, yung sister din ni Pierre Angeli, I forgot her name, artista rin. Kasi kami ni Chona, napagkakamalang kami kapatid. Kaya people noon, they thought na Salvador ako. Kasi nagkaroon din ng Sunday show ang mga Salvador. Kasama ako. Sinama ako kasi musical, nagkakantahan kami. So, akala talaga ng mga tao, Salvador ako. Speaking of, di ba, akala nila Salvador kayo. Hindi ba kayo nag-develop ni Lou Salvador? Actually, naging parang crush kami dalawa. Kaya lang bata pa. So, ilang taong ka nga pala nun? Pumasok ka? 16. 16 years old. Sweet 16 nung pumasok ka. First year college ako noon. So, I had to stop. I did only one whole semester. After that, hindi na ako natutuloy. Nung araw kasi, you have to choose either you go to school or you be an actress. Kasi everyday ang shooting at And you chose to be an actress. Yeah, I wanted it. I like So, parang naging kayong item ni James Dean noon. Yeah, actually, holding hands lang kami. Yung auntie ko nga na chaperon ko. Pag nanonood kami sine, nasa gitna siya. Grabe! Nakakatawa. Those were the days, Pag holding hands, nandyan yung auntie kong old maid. Very strict. Pero naging kayo rin dalawa eventually. Oo, parang ganun. Ganun lang. Parang teenage crush. Ganun. And then you went on to do mga musicals. Yeah, Si Juventus Maturo, nakapartner nyo. Sino pa mga nakapartner nyo nun? Actually, kahit drama yung movie, gusto ni Doña Sisang may kanta. So, kahit drama yung movie, partner ko na si Robert Campos. Meron pa rin ako eksena na kumakanta. Ano mga kinakanta mo noon? Ano mga song? Yung mga popular songs na English noon, pwede pa pwede pang gamitin. Oo. Like ano mga naalala mo? Yung mga yung title ng pelikula, yung Tanglaw sa Dilim, Pennies from Heaven. Ilan LP na gawa ninyo? Meron kaming ni Diomedes na LP, tapos meron kaming Christmas song. Tapos yung mga sa movies ko, binigay sa akin ng LBL, sayang nga Sayang, no? Hindi ako Mga collectible na yun, no? Mga memorabilia nyo na yun. Tapos gumawa rin kayo ng mga fantasy movies. Yung first, parang pinaka-launching ko na parang first title role niya sinasabi. Si Marita at ang Pitong Duwende. So parang may dream sequence doon. Snow White ka? Snow White ako. At kumuha sila ng magpipinsan, isang family na mga pito sila. So, yun, maganda yung pelikula. Ang kwento nito, Snow White din. Gano'n. No, ibang kwento pero Iba. pero parang I like to read about Snow White. So, nung natulog ako, may dream sequence ako si Snow White. Tapos, ang dream sequence, color John. Color. Black and white pa gano'n. Black and white ang Yung pelikula. regular. Tapos bigla pag nag-dream na kayo, may kulay na. Yeah. Para ano yata yan, yung Wizard of Oz, no? Kamusta yung naging pagtanggap doon sa movie na yun? Sumikat it was yun. naman a big hit. Big hit. Oo. What was your biggest hit na movie? Do you still remember? Ano yung talagang I think that was the one talaga. Snow White talaga? Tsaka yung Dahlia, maganda yung role ko doon. Ano naman yung Dahlia? Drama yun na nasa radio ata yun na
series, ginawang pelikula. Ang Dahlia, si Charito Solis, parang kapatid niya ako, pero ang storya maganda, nasa akin talaga yung story. Ganda. Ganda ng role ko. Drama to. Drama. Heavy drama. Tapos may kanta pa rin ako doon. Yung kunyari nag-tour kami sa boat, sa ship. Tapos pinakanta ako nung captain of the ship. So gusto ni Don Sisang talaga Lagi may kantahan, mag-inject talaga ng ay, pakantahin nyo, pakantahin. Sa bagay, even ng mga Hollywood movies, may ganyan din di ba? Yeah, Mga kantahan talaga Ano pong most memorable na experience niyo bilang isang artista? Ay, yung pelikulang Biyaya ng Lupa. Bakit po? Kasi that was a prestige film nung araw talagang nanalo sa abroad ng many awards yun. Biyaya ng Lupa. I was nominated there for Best Supporting Actress. And I worked with really sila Rosa Rosal, Tony Santos, Leroy Salvador. Dami nila talagang ako lang yung baguhan na teenagers. So it was really a beautiful nasa YouTube yun. At marami rin sigurado Maraming awards yun. Yung Biyaya ng awards, Lupa. no? May mga awards din kayo nakuha aside from yung sa Biyaya? Meron din ako actually, yung sa FAMAS, meron akong Life Achievement Award. Of course. Tapos meron pa akong trophy yun. Nakalimutan ko. Nasa bahay kasi. So, ang dami yung movies na ginawa? Marami. Nung araw, ang paggawa ng pelikula, mga 2 to 3 months. Everyday yun. Everyday shooting. Oo. So, in 4 years lang naman ako nag-artista sa LBN Pero ang nagawa ko more than 20. Mga 25 movies in 4 years. lang kayo? Yeah. Then I got married. Sabi nga ni Donya, si isang nakakatawa kasi, ba't ka mag-aasawa? Ang sweldo namin maliit lang. Sabi niya, gagawin na kitang ganito. Gagawin ka raw? Ano yung gagawin sweldo ko, parang 10,000. Tataas na yung sweldo. Huwag ka lang mag-asawa. Huwag na ako mag-asawa. Sabi ko, hindi na pwede. Tapos may Hollywood movie na kinukuha ko. Ano to? Nagpunta sa bahay. No Man is an Island. Yung role ng Filipina girl doon, kumakanta. Mga Amerikano, kausap nyo? Yeah, October yun. Sabi ko, but I'm getting married in December. Oh, you can bring your husband. You can have your honeymoon. We'll give you a hotel and lahat talaga. Ayaw na nung fiancé ko. Sabi, wag na. So, hindi ko tinanggap. Sayang nga So you must be really in love para, di ba, talikuran mo ang mundo ng showbiz Sabi na nga ng minahal husband mo. ko later on, grabe ako, bakit kita pinatigil? Napaka-insecure ko naman. Sabi niya, sa'yo. he was still young. So sabi ko, ganun talaga. Saan mo siya na-meet? Yung isa naming assistant director, si Pepe Wenceslao, Tiga Bulacan yung husband ko. So, sabi niya, favorite daw ako. Gusto ko ma-meet. So, nung nag-shooting ako ng movie na Emily, dumating siya with him. Pinakilala sa akin. Sabi niya, number 1 fan mo yan. Gusto pa. May dala siyang mga fried chicken. Okay. Yung mga crew, okay yan. Pwede yan, sagutin mo lang. Sabi ko, ngayon ko lang nakilala. Ano siya? Basketball player nun? Oo, basketball player ng San Bed. Sikat? Oo, ano siya? He was a good player. Guwapo. Okay. Filipino beauty. Moreno, parang gano'n. So, gano'ng katagal kayo niligawan? 1 year. 1 year. Grabe naman, tagal. 1 year, tapos 1 year kaming mag-boyfriend. Tapos kinasal mo. Grabe, gano'n talagang ligawan noon? Gano'n, noon, matagal. Tsaka pupunta talaga sa bahay mo, na At kinasal kayo at nagkaroon kayo ng ilang anak? 6. 6. Okay. I married at 20 years old. Batang-bata pa, no? So before I was 30 years old, na anak ko. Oh. Sunod-sunod yun. Every year.
Gumagawa pa rin kayo ng mga movies noon? Paunti-unti, gano'n? After a while, yung kinuha ko sa TV show muna. TV yung, muna. Yung Tang-Tarang-Tang. Umalis na si Silvia La Torre. Si Sylvia, umalis. Oo, siyang parang ni Leroy Salvador. Oo. Umalis na, na sila, migrate na abroad. Akong kinuha parang cousin niya. So yun, it ran for 7 years. Tagal din. Nag-stop lang dahil sa martial law. Oo. Buti pinayagan kayo ng husband nyo na Oo, bumalik. kasi nga, eventually nga, sabi nga niya, nagsisisi siya, ba't niya ako pinastop? Sabi niya, sayang naman yung career mo. Sabi niya, grabe, na-offeran ka pa ng Hollywood, inayawan ko. Parang, Self-realization na lang, yeah, no? kasi, Afterthought, no? syempre, when you mature, there are things na iniisip mo, ba't ko ginawa yun? Matagal kayo nag-stop? Matagal din ako nag-stop. And then bumalik kayo nung medyo malalaki na yung mga bata. Oo. Parang ang daming mga nawala pa lang years nyo sa showbiz. Oo, ang dami. Tagal din. Oo. And right now, hindi ka rin gumagawa ng mga shows ngayon. Hindi pa. It's about Kasi time. after nung during the COVID, lockdown, Oo. nag-stop ako. Oo. Kasi sabi nga ni Nova Villa, masakit na yung ilong ko sa kakatest. Kasi tuwing may shooting, tinatest. Sabi ko, ay naku, ayoko. Alam mo na, matakutin ako maski sa mga ineksyon, ayoko noon. So, I really stopped. So, up to now, wala naman akong offer. So, sabi ko, nakalimutan na. Nako, baka after nitong interview na to, tita, dumagsa na mga offer sa'yo. Open ka, kung sakali. Actually, I miss it. Okay. I think acting really gets into your system na there are times na naisip mo, ay parang asarap bumalik, parang gano'n. And we have this mga artista, nagkikita kami. We try our best na at least every 3 months, yung mga may birthday, nagse-celebrate yung lahat ng within the 3 months na birthday, ganyan. So, yun, naging close din kami. Mga sampagita, lahat. Wala nang mga studio, Wala. sama-sama na kayo, no? Saya. Hanggang ngayon, ang balik samahan, we're still getting together. What do you miss most about showbiz? Nakakamiss yung mismong trabaho at saka yung sa set, saya, and then you get to talk to each other, kaya nagiging close kayo, nagiging friends. Nakakatuwa din kasi. Baka naman kailangan na kayo talaga bumalik para, di ba? Kasi, pag napansin ninyo, at 84 years old po, no? Tama? I'm almost 85. Almost Next 85. But you're so youthful looking, you're so sharp. Ano ginagawa nyo para ma-maintain nyo yung ganyang Wala ganyan naman. I keep busy with my religious activities. Meron akong groups. Meron akong, sige pa. meron akong Divine Will group. We meet once a week. Dati face-to-face, pero naging Zoom na lang kami. Pero meron akong face-to-face na Our Blessed Mother, yung Blue Book. Meron kaming group din na yun. Tapos, I'm also a member of the Devotees of the Divine Mercy dito sa BF, sa Resurrection of Our Lord. That's spiritual, no? Pero sa physical nyo, ano hong ginagawa nyo para manatili ho kayong healthy? Wala naman. Hindi kayo picky sa mga pagkain ninyo? Wala kayong mga diet? Gano'n? Parang wala eh. I eat everything eh. Ano talaga? Oo. Wow! Basta lang, a little of everything. Parang, ang ano ko is moderation. Everything. Pati skin nyo, ang ganda-ganda. Ang kinis-kinis. Tinatanong nga ako anong ginagamit ko. Sabi ko, kahit na ano dyan, yung daughter-in-law ko, lagi ako nireregaluhan. Iba-ibang brands. Sabi, anong brand ang ginagamit? Hindi ko alam. Basta iba-iba. Kung anong nandiyan, lalagay ko. Nakakabilib, ano? So, youthful looking ni tita. I thank you. Sir Reynaldo, kailan po siya pumanaw? 2011. 2011. Ano po ang kanyang kinamatay? Nagkaroon siya ng cancer of lungs. Gaano? Kasi sabi niya, ano pa lang daw siya, 13 o 14, he started smoking. Tapos nung mga 62 siya, he stopped. Sabi niya, I better stop kasi nagpa-check siya, okay siya.
So nagtigil siya. Oo. Talagang binigla niya, talagang tinigil niya bigla. Oo. Sabi ng doktor, masama pala yun. Parang sanay na yung katawan mo. Bigla kang tumigil. Dapat pala daw yung slowly. Oo, sabi nga nila, ganun nga raw. So yun, parang nagkaroon na siya ng 1 year lang siya nagkasakit. Okay. Sorry to hear that. Pero kamusta naman ho kayo ngayon? Nag-enjoy naman kayo sa inyong life? Sa mga apo ko, ang dami Ayun kong apo. I have 14 grandchildren. Wow! 14! Grabe. At nakakatuwa ang mga apo ko. Ito nga, naging Miss Ocean Universe. Tapos yung isa, runner-up siya sa Miss Universe Philippines. Si Bella Ismael. Ay, Ito si galing. Kari. Yung isa nag-artista rin, di ba? For a while, yung lalaki, no? Oo, yung anak ko. Anak niya na yun, anak ko niya. yun, si Paolo. Paolo. Paolo Sobeldi Na na hindi- ginamit. Hindi na tumuloy. Hindi na tumuloy kasi sabi niya, ang tagal naman maghintay. Sabi ko ganun talagang ang shooting. Mas matagal pa hintay mo kaysa dun sa trabaho mo. So parang I got impatient. That's good. Nagtrabaho na siya. And, At least successful naman sila, no? he's president of a company. Oo. Jap- Bali, itong restaurant nito, ang may-ari nito, pamangkin nyo. Pamangking ko, Pati anak mo ng naman. sister ko. Oo. Si Okay. JJ, Nuida. At ang hindi alam nila, naging son-in-law mo pala si Julio Diaz. Oo. Ano hong pakiramdam na son-in-law nyo si Julio Diaz? Ba, Kamusta ba syempre, siya? sikat na sikat yun, tsaka gwapo. Ganon. Isa sa pinakagwapong artista. Oo. Guys, kasama na natin ang pamilya ni Julio Diaz. Okay. Yan si Kari, si Maricel. How are you, Julio? Yes. Mukhang busy-busy ka ngayon. Nagsushoot ka yata ng bagong teleserye ni Coco. Yes, oo. Sigabo. Sigabo. Ano nga ba ibig sabihin ng Sigabo? Outburst ng damdamin. Outburst ng damdamin. Oo. Anong role mo dyan? Nasa Talyer kami at ako yung tiyuhin ni Coco Martin. Supposedly, ang tatay kasi si Joey Martinez. So good guy ka rito ah. Hindi ka bad. Hindi, this Kasi time. nung huli, bad ka eh. Oo nga, pagod na pagod sa role kong yun. Sigaw ako ng sigaw pag ko. So ibang-iba ito sa Batang Quiapo. Ibang-iba. Hindi ito police-police mga gano'n din. May police pa rin, pero siyempre, andun pa rin yung idea na si Gabo or si Coco is yung laging napapaaway. So, nandun yung action. Action siya. So siguradong hit na naman yan. Sigurado, oo. At kasama ka sa probinsyano, no? Yeah, Kasama ka sa Batang Quiapo. yeah. Ngayon sa Sigamo, nandiyan ka rin. Ayun na naman, oo. Bakit favorite ka ni Coco? Ay, di siguro, nagkasama na kami nung araw pa, nung pag-gets pa siya noon. Sabihin, 10 years ago na, ano pa lang siya noon, indie actors pa lang siya noon. Ganun yata talaga siya, no? And ngayon, superstar na yung bata. Oo, ganun talaga siya. Kinikilala niya yung Oo mga nga, meron tumulong sa kanya, nakasama niya along the way. Along the way, Hindi nakakalimutan. nararamdaman, malakas yung ano niya ng loyalty ba yung sa Tama, tama. bait na bata. At kamusta naman ang iyong anak ano? Well, Tell us about your crown, Kari. Yeah, so I joined a competition recently. It's called Aqua Queen of the Universe. And yeah, so Aqua Queen of the Universe, it's basically an organization that wants to protect and promote the oceans and the Philippine environment. Ito lang ba nag-iisang anak mo? yeah. Oo. Ay, How do you pinaka. feel, Reyna na, ang anak mo. At least, protector siya ng underworld. Underworld. Environment. Underworld. Ano pala, Underwater. Ito na naman sabi ko. I remember yung natin, Goddess. Wag mo nang balikan yun. Sabi ko, Goddess of the Universe. Goddess ka. At this time, underworld na naman. Na ano pala, ang tawag doon? Underwater. Tell us about this crown. What makes it unique? Yeah, so with Aqua Queen of the Universe, we're all free divers. So we are protecting the ocean by bringing awareness to it. So we're using the beauty pageants to promote our advocacies. So all of the queens who joined previously and who are part of the organization now, we're all advocacy. Our advocacy is the ocean. So we actually, as the reigning queen, I'm required to have 12 advocacy projects this year. So yeah, so that's what's different, and that's why I joined, because
I never really wanted to be a beauty queen, Uh. but I want to promote the work that we're doing back in Siquijor and also to be part of a community that supports the environment and the ocean. At nag-ano ka talaga, di ba? Yes. Ano tawag doon sa... Free diving and Sport ba yan? Sport? Yes, it's a sport. Tell us about this sport. Ano to? So with free diving, it's different from scuba diving. So with free diving, it's you dive without any equipment. So we Wow. don't have any oxygen. We don't have Oh. the usual stuff of scuba. But I did scuba before, but then I transitioned to free diving. So everything is all on one breath. So you're using your body to be able to go down to the ocean and to Without oxygen, ha? Wala. without. So we do it in one breath. Wow. And what was the longest time na nasa ilalim ka ng dagat? So there's two kinds. So dynamic is when you're moving. For me, like my longest is 1 minute 30. Na, Yeah, but if it's Mamamatay static, na it's ako. longer because you don't use too much oxygen. So my static is like 2 minutes 40. Yeah. Wow! Grabe. Tibay ng lungs mo, ha? Nag-ano ka rin yung parang mermaid outfit? Yes, yes. Yun ba yun? Yung gano'n? Yeah, that's more of the performance side. Performance na. Yeah. Pero pag yung naka-ano ka lang? By fin, fins. no? Partner and I, we put up a free diving school in Siquijor. So we're working with the government and the local communities for our free diving projects and also our advocacy work. At ikaw naman, Maricel, what keeps you busy nowadays? Na malayo yung anak mo sa'yo? Well, I'm a licensed broker, so I have my own realty company. It's called Lunch House Realty. Ano ba love story yung dalawa? Saan kayo nagkakilala? sa Davao, Davao, sa shooting namin ni Mama. Talaga? Oo, sa Davao. Oo. I mean, Davao yung kasama ko doon si Don Silueta. Oo, yung sinasabi niya na maganda raw. Yun. Tapos siya kasama ni Mama. Kaya alalay siya ni Mama Oo. noong time na yun. Yun lang. Eh, maganda. Hindi mo na pinalampas, gano'n. Oo, tinanong ko Tinutukan lang mo kung na. saan nakatira lang. Oo. Tapos, pero may pumunta naman ako. Oo. Magagulat yung iba kasi hindi nila alam na yan ang private life mo. Well, Oo. May nakikita na nila. yeah, oh, Na may asawa ka, Oo. si Maricel. Ano masasabi mo kayo? Ba't ka natatawa? Ewan ko sa'yo. Oh, ba't ka Kaya natatawa? nga, love team muna tayo. Love team muna kayo, ha? Oo. Anong meron sa kanya at na-in love ka sa kanya? Eh di syempre, Pogi. guwapo. Siyempre, oo. Tsaka humble, mabait. Dax. Sumang-ayon ba sumang-ayon ba agad si mami mo nung nanligaw sa ito? Okay naman, yeah. Ang tingin ng bilang ko nga lalaki, ano daw ako eh, santo. Pitsura ko daw. Oo, santo ah. Sabi ni Papa yun, di ba? Oo. Kaya approve agad. Oo, hindi niya sinabi Adonis, kundi santo. Adonis talaga ah. Hindi. Hindi mo ah. Kaya nga, at least hindi Adonis ang ano ko. Representation ko kay Papa, kundi santo. Oo. Pero alam mo ba na meron siyang reputation sa pagiging babaero? Yung mga Ay, panahon hindi na nakilala mo siya. Dati kasi, flight attendant ako, so I was based abroad. Okay. So hindi ko siya masyado, pero kilala ko siya. Oo. So hindi mo alam ang background. Oo. Lately ko na nalaman. Lately mo na nalaman. Ganun. Okay, sinendet mo naman tayo. Ano na? Nagulat yung isang ano na, sabi, ay, hindi na pala kami. Sabi ko. Pero how is it like being married to Julio? Before? Responsible naman. di ba? Before. Before. Oo, responsible naman. Oo, nga, responsible. Di ba? Okay, paano naman? Okay naman. Sobrang busy that time kasi ang dami niyang mga shows. Yan. Pero pag meron siyang show abroad, he would bring us Rian Carey when she was still. What can you say about your dad and mom? They're BFFs na. BFFs now, ha? Yeah. Dati ba hindi? Nagkaroon kayo ng Yeah, for a time, parang we didn't Hindi ka nag-uusap dati? up. Pero remember, hindi kami nag-aaway. Never Oo kami. nga. Oo. Bakit Wala. gano'n? Parang medyo unusual, ha? Na hindi kayo nag-away pero nag-separate kayo. Siguro mataba lang mga utak namin about that. Oo. Kaya naiintindihan namin ng mga sitwasyon. Oo. Ganon tipo. Pero, we don't know kung ano talaga. And you remain friends, ha? Di ba? Oh, hello. Yun naman ang maganda ron, di ba? Parang nagko-cooperate kayo sa kanya.
Ano mga memories mo ba sa iyong parents? I think we like to travel before, so we went to when Papa has shows, we go to the US. We went for one of his shows, and then Japan. So yeah, memorable sa akin. Oh. Anong masasabi mo sa ugali ng tatay mo? Actually, medyo pareho nga kami. Yeah. Yeah. Anong similarities niyo dalawa? Ah, Ano pareho sa kanila? Maricel? Pareho. Ano yung mga Saan ano na? sila pareho? Dami nilang gustong gawin. Yeah. In one time. Tapos, I think more on the creative side. Naman ako yung creative side. Okay. Tama no, artist ka rin in a way. Di ba yung Yeah. ginagawa mo? Art yun eh. Yeah. Tapos dati may production house siya. And dream ko rin magka-production house. So, one day. halos the same. At syempre, ang mga movies na ginawa ng tatay mo, mga iconic yung mga mga Yeah. roles, especially Sakay, di ba? Sakay. Yeah. So, Very iconic yung na yun, yung role na yun. So are you proud of yung kanyang mga achievements? Yes, of course. Ah. Yeah. somehow, no? Yeah. Oo naman. Okay. Yeah, di ba? Pag-usapan natin si Tita Marita. Anong klaseng nanay sa'yo, si Tita Marita? Sobrang sweet, supportive. Talagang whatever we want. Talagang, kunyari, what we want to achieve in life, yan, support lang siya lahat. Hindi siya mahigpit na nanay. Hindi, mabait. Super bait. Ang tatay mo, Father ko rin, kasi ako parang, ano rin eh, sobrang close sa dad ko. Very strong, no? Malakas din personality niya, pero ang bait niya sa tao. so nung maliit ka pa lang, sumasama ka sa mga shooting? Ay, so ako talaga yung official chaperone ng Talaga? Kaya marami ako naging friends din sa showbiz. Anong mga memories mo of nung nag-shooting pa yung nanay mo? When we were young, yung mga tatang kasi, ganyan, lagi kaming extra, yung mga kids. Kasi talaga? di ba si Beto, so siya yung classmate namin, ganyan. So we're always tatagalong. Tapos nung medyo malaki na, ako na yung nagda-drive for her. So lahat ng, kahit yung mga senior stars, every month, meron silang So member na rin ako. Kilala ka din nila? Kasi I'm always with her. Support her. Since your dad passed away, paano nakakope yung nanay mo ron sa challenge na yun? Actually, si mom very strong. Very strong. So, ang maganda sa kanya kasi meron siyang group, yung religious group. So, she would go out and meet with them and may strong faith niya sa kay God. So, nakakope naman siya. Tsaka she's the type na parang don't dwell on, your problems. Basta just believe in God. Ganun siya lagi. Sinasabi sa amin. Just trust in God. And then, Very spiritual siya, no? Very spiritual siya, religious. so hindi siya, madali siyang mag-cope. Hindi siya nagsa-stress out, wala siyang problem. Saka lumalabas sa niya, yung demeanor niya, sa itsura niya. Yeah. Ano pa rin siya? Parang hindi siya tumatanda. Ano tingin mo sikreto? Bakit gano'n? Ano ba? Yun lang yun? Spirituality? That's it? Oo, yung faith niya. Yun ang inner beauty, di ba? na Yun sinasabi. siguro, no? Yun ang that keeps her strong, no? Tapos her family, very close siya sa siblings siya, sa sister niya, sisters, and mga so, very close-knit family kasi kami. Ikaw naman sasabi mo sa mother-in-law mo. Or siyempre, natutuwa ako at naging very understanding si mama sa sitwasyon namin. So, walang negativity na may isip siya. Yun ang isang masasabi kong quality ni mama. So hindi kayo nagkaroon ng friction? Wala rin. Kahit kami, wala kaming friction. Talaga lang. Nakaka-amaze sa inyong dalawa, no? Kaibigan pa rin kayo, no? Basta sabi lang niya, Ano? doon ka muna sa may kawayan. Kailangan malayo ka. May bahay naman ako sa may kawayan. Ay, pinuntahan natin. Oo, yun. So, binantayan ko yung may kawayan. Habang padalaw-dalaw din sa PF time na yun. 67 na ako, di ko alam kung ano susunod kong kapalaran, di ba? At ang dami mong health issues, di ba? Na Kaya pinagdaanan. nga, di ba sabi nga ako, Ironman ka. Oo, dami mong naranasan. Ano mga sakit na pinagdaanan mo? Aneurysm, heart, yung gallbladder issue. Ay. Sciatica? Oo, once that. Pabutit buhay pa ako. Oo nga. Balik mo eh.
Ewan ka pa, ano kaya, pinagdarasal kaya talaga ng mother-in-law mo, kaya lakas mo pa rin hanggang ngayon. So far, parang gano'n naman, ano. I feel like my dad kasi is very strong. So every time may operation or something, I just know that he'll be fine. We visit him and everything. Parang I was never really stressed kasi he always like magaling mag-recover. Yeah. Anong realization mo dito sa mga nangyari sa'yo? Ano yung feeling mong mensaheng gustong parating sa'yo ni Lord? Kung ano yung kapalaran ko is para magiging kapalaran din ng anak ko. Yun lang ang pakiramdam ko doon. Tsaka yung lagi akong well protected, parang gano'n. Anong mensahe gusto mo parating sa nanay mo? Kay mom. Anong message mo sa kanya? Okay, kay ma'am. Ako, sana maging strong siya lagi, good health and all. And continue lang to be, stress-free and enjoy life lang. Like what she's doing na. Yun lang. Saka I love you, mom. Gusto mo ba siyang bumalik ulit sa showbiz? Sana, oo. Kasi para maging rin siya. Alam ko namimiss na kasi niya. So now, medyo ready na. So, Ready na siya. ready na rin ako. Maging chaperone. As always. Ako wish Ikaw? ko maging mabuhay siya hanggang 100 years pa. Wow. Mukhang pwede mangyari Ano, talaga. 100 years old niya. Okay. Kaya yan. Lalo na't kung happy lagi si Mami, no? Yes. Ikaw, anong wish mo sa lola mo? We have a joke with all our cousins because she's always saying count your blessings. So yeah, I think she's such a good role model for all of us who about faith and about like trust. So yeah, I guess my message is to continue spreading the good energy and being very queenly the way she is. Another joke in our cousins is that she's like Julie Andrews. Yeah, so for her birthday we might do a queen tea party. So we're excited to plan for that. Kumakanta pa si mama. Oo nga Ngayon sa cellphone nila yung name ng mom ko, Queen, di ba? Mga apo. Nice. And she did also a Julie Andrews like Sound of Music. Kaya niya yun? Yeah. Sound of Music? Yeah, she did before with her Divine Will group. Oo. Nakakatuwa, no? Siya yung dapat talaga tularan ng mga, especially ng mga seniors natin, na huwag kayong mawawala ng pag-asa. Marami pang pwedeng gawin sa buhay. Basta stay positive always. Diba? Ito po, meron pa ho ba kayong role na gusto nyong gawin sa inyong buhay? Kasi actually naging ako lahat ng role ko mababait. Lagi ako mabait. Hindi ka pa nakakagawa ng villain na bad? Kaya nagustuhan ko yung series na ginawa kong Davao. Kasi ibang role ko doon. Medyo maganda. Na, May pagka-bad ba yan? hindi naman, pero yung parang ang first daughter namin sa sa boyfriend ko pala. Parang ganun. Parang maganda yung Davao ang title. Ang ganda Series niya. yan, series. TV Mini-series. show. Okay. Mga 13 episodes siguro yung 14. Kasama ko doon si Julio, si Don Sulueta. Ang ganda ng role ko doon. Ang husband ko si Eddie Rodriguez. So hindi kayo good, hindi rin kayo bad, parang gano'n. Oo, ganon. May imperfect yung inyong character. Medyo, maganda ang character. Gano'n ang mga gusto mong role na gawin. At least medyo na iba. Paano kung kunin kayo bilang kontrabida sa isang series? Okay sa inyo? Pwede kong itry. Umalay mo, no? Para maiba naman. Oo. Parang dahil dun siguro sa title kong Good Girl, naging Good ka na for life. puro ganon. Tapos sabi nila yung boses ko daw very soft. So, I don't know. Kaya nyo pa hubang kumanta ng mga sa musical? Yun. Well, actually, mahilig pa rin ako talaga sa banyo. Family namin mahilig mag-karaoke. Minsan, we get together, nagkakantahan kami. So, I still, That's good. Nami-maintain nyo pa rin pala yung inyong pag-practice ng pagkanta. Ano mo may advice nyo, tita, sa mga bagong artista ngayon? Ano mga dapat tinatandaan? Sa akin lang, ang in-advise din sa akin ng mga dati ko rin mga seniors, mahalin mo ang trabaho mo. Parang ganon. You be grateful na meron kang work kasi minsan lalo na ngayon mahirap ang buhay. So always be grateful and love your work. Maging serious ka, wag yung nalilate ka, may pinapahintay kang mga kasamaan mo. Madalas daw yun, no? Oo, yan. So, yun lang. Kasi kami noon, very disciplined kami. Mga artista.
kahit si Nida Blanca ka o ano, pag late ka, mumurahin ka ng direktor, nakakatakot. Oo. So we were really taught to come on time and to love our work, na huwag namin abusuhin. Oo. And stricto nun sa amin din yung aming personal life. Tsaka yung how we look in public. Oo. Araw talagang kailangan mukha kang artista. Ayaw nila na every month meron kaming meeting. Sinasabi sa amin, I heard ganito ka, ganyan. Pinapagalitan yung iba namin kasama mga pilyo. So, ano sila. Tapos ang mga interviews namin ng araw, tinatanong ko anong mga questions. Tapos you don't, your dirty linen. Talagang, Parang opposite. Oo. Ngayon, yan ang gusto. Oo. Dati talagang kailangan, kasi sinasabi sa amin, ina-idolize kayo ng especially mga young people. So, in personal life nyo, dapat talaga maganda rin. Wow. You try to be, kasi you're being idolized by the young people. So, controlled na controlled kayo. Yeah. Sinasabi sa amin, huwag kayong ganito in public, you should act like Even sa personal life nyo, yung dating, going out Yeah, with oo. Chine-check pa nila yun, may approval pa, gano'n? sinasabi sa amin na be sure you are proper in public. Kasi, yun nga, meron kayong responsibility sa mga bata. Kaya yun din sana kung pwede ngayon. Oo, Medyo mahirap na. Medyo mahirap, tita, kasi iba na ngayon eh. Parang opposite na Oo. yung nangyayari eh. At saka accepted na. Kasi, Yes, oo. araw kasi pagka may scandal ka, Yeah. medyo. Nung once nga, may sumulat na may gusto daw ako kay Luz Salvador Jr., ganyan, ako daw ang mahabol. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, ayoko na mag-artista. Ganun pa. Sinisira yung pangalan ko. Parang ganun. Pinagtatawanan ako nila, sila nila. Ay, naku, hindi. Wala yan. Sabi ko, ay, ba't ganon? Ako daw naghahabol sa guy. Gano'n? Noon, Paano niya na-handle yun? yun nga, sinabi sa akin. Nakialam na yung ano? Huwag mo pansinin. Tapos tinawag siya na huwag siya susulat ng ganon. Inaano din nila, pinokontrol din nila yung mga writers. Ngayon, pag kinontrol mo yung mga kabataan, parang negative ang dating eh. Oo. Ayaw nila ng gano'n. Mababash ka pag kinokontrol mo. Oo, Opposite na. Diba? Opposite. Sino mo pang naging friends niyo aside from Nida sa showbiz? Lahat ng LDN naging close ko. Sino ba yung mga yan, mga Valdez, Lourdes Medel. Nasaan na si Luz Valdez? Okay. Andiyan pa rin siya. Andiyan pa rin siya, Medyo oo. lang, may konting din sa... Yun si Chona Sandoval, naging parang family namin talaga. Mga kapatid ko, para na namin siya kapatid. Oo, yung Salvador na yun. Yeah. Tapos, ayun, kahit yung mas matanda sa akin, naging very close ko, si Alice, si Anita Linda. Naging close friend ko yun. Tsaka yung mami nila, Christopher. Oo, tapos sino pa yung mga may edad na naging close ko rin, very close ko. Because of Balik Samahan, Yeah. naging kami. Ngayon, very close din ako kay Perla. Wow, you're so blessed, tita. Grabe I have so many friends. You're so strong pa hanggang ngayon, di ba? Thank Strong you. and sharp and beautiful. Thank Anong you. gusto mo sabihin sa iyong mga tagahanga? I'm sure meron pa dyan ng mga tagahanga mo na pinanood ka. Actually, mga kaedad ko rin, mga tagahanga ko. O baka mas bata pa, yung iba, di ba? When I go out sometimes, nagpapapicture pa sa akin. Totoo. Ano gusto niyo sabihin sa kanila? Nanonood sila ngayon? Nagpapasalamat ako sa inyong paghanga ng araw, no? Alam ko, nandiyan pa rin kayo. If ever bumalik ako, tsaka tangkilikin niyo yung pelikulang Pilipino. Kahit wala na ako doon, in case, panoorin niyo. Kasi ang laki na ng improvement ng Philippine movies. Ang gaganda na ng mga storya. Yeah. Hindi na yung kamukha nung panahon namin, boy meets girl, tapos masaya, happy ending. Ngayon, iba-iba na. Ang gaganda na ng mga storya. Yeah. So, thank you sa mga fans na nanonood pa rin ng pelikulang Pilipino at humahanga pa rin sa mga artista natin.
Thank you, tita. Suportahan natin ang pelikulang Pilipino at Thank you sa mga katulad ni Julius. Si Julius na laging pinapakilala pa rin sa inyo, pinapaalala pa rin sa inyo mga noon, mga artista noon. At excited ako, tita, sa yung next project. Nakikita ko na mangyayari yan. Kasi namimiss ka na rin ng mga tao. At kayang-kaya pa. Yeah, Kaya pa sana kumakting. nga, namimiss ko na rin. Tita, thank you so much. Thank you so much for having so me. much for your time. More power Thank to you po. Thank you And po. your mommy. Yes po. God bless you. Thank you, God bless. Hello there, Tin Mates! Kumusta naman? Kasama ko na ngayon ang Queen of Bossa, Philippine Bossa Nova ba? Or Bossa Nova as a whole? Si Tina Balo. Bossa Nova ng bahay namin. Bossa Nova ng bayan. Queen ng bahay namin. Queen ng Bossa Nova ng bayan. Ay, gusto yun. Musta ka na? Oh, it's been so long. I know, So glad it to feels see you. like that. Pero when I saw you, it just feels like yesterday. Pareho pa rin itsura mo. Mas lalo pang gumanda. Ay, It's motherhood, right? Yes. That glow. Of course, yes. Happy Mother's Month. Yes. Ay, Happy Mother's Day! Mother's Day, Mother's Month. Di ba? Yes. Natatapos lang. Kaya sabi ko, ay naku, pupuntahan ko si City dito sa conference room. Kasi guess who si City? Mga a few minutes from now, Yes. sa show namin na Jules and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Pero dahil busy si Papa sa mga new stuff, abay dito kasi kami. nangyayari, Ay, no? no, ang ganap, no? My goodness. Chikahan factor lang muna tayo about being nanay. Yeah. Di ba? Mas nakaka-good vibes. Ay, kumusta na? In a nutshell, how's motherhood? Masaya siya. I have two girls, a 4-year-old and 7 years old. Masaya ng feeling. 7 and 4. Kasi ako, ano na, 21 and 17. Girl and boy. Pero nakakamiss yung ganyan, no? So, The best yung the early ages. diba? So, what is it that you love most? Being a mom to a 7 and 4. Can you say their names? Yes, Okay lang. Lily Bobs and Seng Seng. Sing, sing. Sorry. Lily. Yan yung mga nickname nila yan. Okay. Sa David Salon, they don't just build careers, they create opportunities para matuto, mag-train at mag-shine sa beauty industry. Kaya naman i-grab na ang free training opportunities para mag-level up ang inyong skills at confidence. Start your beauty career journey with David Salon. At para sa mga gustong mag-apply, puntahan lamang ang Facebook page na Careers at David Salon. Tara na sa C2C Holiday Deals, an exclusive travel showcase. You're invited to an exclusive joint presentation featuring Norwegian Cruise Line and Insight Vacations. Sa Norwegian Cruise Line, pwede mong ma-experience ang premium freestyle ocean cruising at business class style tours. Save the date sa May 21, 2026 po yan. Punta po kayo sa Marco Polo Hotel sa May Ortigas, 3 p.m. until 6 p.m. May light snacks during the session. Mag-register lang sa link na nakikita nyo sa inyong screen or contact the details na nasa inyong TV screens. Ayan, to get to know more about the Norwegian Special Packages and Tours by Raja Travel Corporation. Julius and Tintin para sa Pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.